Sinagot niya si General Bronner Jr. Nananawagan ako sa ating mga kababayan, sabi ni Bronner, na wag pong idamay ang armed forces. Please, shield the armed forces from the political environment. Ito po ang sagot ni Kiko Barsaga. If you take money from corrupt politicians, then you will be treated like corrupt politicians. Aray. Ibig mo sabihin, Kiko, tumanggap ba si Bronner? O in general lang? Ito naman po ang sinabi ni Boying Remulla. Kaya nating punuin lahat ng kulungan kung talagang ipoprosecute natin lahat. Ito po ay tungkol sa ipoprosecute yung lahat ng mga tiwaling opisyal o katiwalian sa flood control. Sagot po ni Kiko Barsaga, paano nyo pupunuin yan? Wala pa kayong napapakulong. Magpakulong muna kayo bago nyo mapuno. Okay. Ayan. Punta na po tayo sa inyong mga katanungan. Pwede po kayong magtanong ha. Pwede rin po kayong magpakape. Pawi na lang tayo sa mga pakape. Okay naman. Sabi ni Martires, hindi lahat ng desisyon ng korte ay alam ng lahat. Kahit SC decision, hindi lahat alam ng isang abogado. Pero meron po kasing kung gusto nyo pong malaman, meron po kayong pupuntahan, malalaman nyo po, di ba? Yun po yung pagkakaiba nun eh. Bakit kayo nag-freeze? Okay na po na ano ko na. Kasi yung camera naiinip. Si Kiko tinanggal tapos si Gadon nag-take out. Si Kiko tinanggal? Wala pa po tayong balita na tinanggal si Kiko. But sinagot din ni Kong Pulong yan kay Bronner na yan. Ganda na sinabi ni Pulong. Talaga? Hindi ko pa po nakikita. Kung meron po kayo, ipasa nyo po dyan para matalakay natin maya-maya ng konti. Si Remulmul parang si Trillanes lang. May sayad sa... Ipapakulong lahat ng kalaban at ayaw yumuko sa kanila, Doc Buds, lol. Hindi, si Kiko tinanggal. Hindi po tinanggal si Kiko bilang congressman. Hindi po. Pondo Brothers. Boss, si Kiko tinanggal sa Reserve Army. Reserve Army. Lilinawin nyo. Sa Reserve po, tinanggal. Samantalang tong si Tamba na promote pa. Dennis DR. Buds, subukan mo i-check statement ni Kong Pulong dyan sa statement ni Bronner. Soplak talaga si Bronner. Pakiano mo nga, Dennis DR. Para yan yung tatalakayin ko mamayang tanghali. Absuelto lahat ng pork barrel kasi natakot sa ilalabas ni Chavit na proof of bangag pork barrel. Tayin-tayin nyo si Chavit. Nako, yan. Walang kinatatakutan yan. Bilyonaryo yan. May pera yan. Kala nyo matatakot nyo sa sa mga pagganyan-ganyan. Delisted si Kiko. Reserve. List ng Philippine Army. Pero si Gadon, bobo, naging Rear Admiral para sa PCG. Sa FB post ni Kong Pulong. Sige, mamaya titignan natin. Jennifer Liguasu. Guasu. Thank you very much, madam. Sa 250 pesos na pangkape. Hindi naman tayo na zero, di ba? 250 pesos. Bakit tinawag na Remulmul si Remulla? Dahil mulmul siya ng mulmul. Ano ba ibig sabihin ng mulmul? Talunin mo nila rally ng INC. Rafi Tolfu alias Pulandit, cosplayer si Gadon. Yan. Hindi matatakot si Manong Chavit, Doc Buds. May alagang tigre yan. Correct. 3 pa yun. Yan. Jan Moreno. Yun, lumaban sa corrupt, tinanggal sa reserve military. Pero yung nagnakaw ng billions na promote na admiral, galing talaga ni Bronner. Pinapakita lang niya na yung kanyang... At saka hindi po kudita yung pinapanawagan nila no kay Bronner.
Kung kudita, bakit ikaw ang ano, 'di ba? Yung lower rank sa kasi magkukudita eh. Ikaw nasa taas ka na eh. Yung pinapanawagan sa kanya no ni Pokis, ni General Pokis, yung mag-ano, anong tawag doon? Yung mag-withdraw ng support, parang yung ginawa ni General Reyes. Napuwersa ngayon si Estrada nung nag-withdraw ng support yung AFP. Napuwersa siya na mag-resign. Yun po yung gusto lang, di naman magkudita kayo na mamuno. Alam mo kasi lahat ng Obo Bap Butod naging admiral kasama si Lisa. Dapat sa dagat sila kasi crocodiles. Congratulations, Ma'am Cheryl. Yan. Lo, nabatukan ka ba, Flore? Walang ibang solution, people power para mawala si Marcos Bangag at lahat ng mga magnanakaw masiglabasan na tayo sa kalsada. Efren Gehilde. Alam niyo po, okay naman yan, no? Kung talagang may tao ba. Kaya lang, nakakadagdag pa yan ng pressure sa inyo eh. Di po ba? Ako, sa totoo, tingin ko na yan yung sumasama loob nyo eh. Kasi, bakit wala pa rin nagpi-people power? Willing to wait po tayo sa 2028 election. Malapit na po yan. Baka kala nyo, 2026, magpopormahan na yung mga yan. Naka-press na naman ba ako? Press na naman? Kaway-kaway. Hindi naman. Kawawa si General Angelo Reyes. Konsensya na kalaban niya eh. Okay lang. Boss, sa nasunog na building ng DPWH, sabi ni Ghost, isa lang ang hindi substandard. At pinag-uusapan lalo na ng mga nanay natin at housewife kung saan ito mabibili. Ang tanging hindi nasunog, ang kortina nila. Nasunog na lahat, kortina, buo pa rin. Grabe naman. Browner, Bayarab. Crazy Brooks, the unknown. That's all in TikTok, not true. Dennis DR, isang line ng sinabi ni Kong Pulong, don't lecture us about defending the nation if you cannot even defend the people from thieves in uniform and suits. Grabe, mamaya yan ang topic natin. Hindi, Doc. Pinsan ba talaga yon si Nida? Araw-araw binabati eh. At saka mga bati namimiss na raw eh. Baka nga. Dapat palitan ni Browner si Brownie. Shuni, okay. The Unknown, Chrissy Brooks, kilala ko totoo. Sorina Jabala, baka pagkatapos ng sunog sa kanila nilagay ang kortina. The Unknown. Ang pag-upo ni BBM bilang Pangulo calamity. Yan. Aaron Santos, man with honor. Meron po tayong, eto po lagi katwiran to ng mga dilawan, di ba? Basahin ko lang ng konti sa inyo, banata natin lang konti. Ito laging binabanat sa atin eh, sa mga Duterte supporters. Hindi naman lahat kasi may mga hindi talaga bumoto eh. Eto. Ito po lagi, paulit-ulit to. Bobong tanga. Ang Didi shits are the ones who elevated Marcos to the presidency. You damn F are the main reason why the country's in a real bad state. All the BS started with a piece of in your cultists. Yan. So tayo daw ang dahilan kung bakit napaupo si Marcos kaya tayo ang may kasalanan. Alam mo, kayong mga dilawan yan kasi hindi naman sasabihin ng loyalista yan eh. Na tayo may kasalanan kung bakit nagkagantong bansa natin eh. Alam nyo, aminado po kami, yung mga maka-Duterte na bumoto,
Aminado kami kasi sumunod kami kay BP Sara eh. Hindi namin sinisisi si BP Sara. Pare-pareho kami nabudol. Pero nung na-realize namin na budol na kami, itinatama namin yung pagkakamali namin. Kami naglalantad ng mga katiwalian sa pamahalaan ni Marcos. Eh kayong mga dilawan, hindi nyo nga binoto si Marcos dahil si Lenny kayo, di ba? Pero bakit kakampi nyo si Marcos ngayon? Nakita nyo kung gaano kayo ka-epokrito? Binabanatan nyo kami, kaming mga Duterte supporters, na kaya tayo nagkaganito dahil sa binoto namin si Marcos. Pero, binabanatan na namin yung mga polisiyan ni Marcos dahil nakita na namin na mali. Eh kayo, hindi nyo nga binoto pero kakampi nyo ngayon. Diba? Mas malupit kayo. Kayo ang dahilan kung bakit nananatili yan. Kinakampihan nyo. Bakit nyo kinakampihan? For survival. Diba? Durog na kayo nung panahon ni Duterte. Wala na kayong mga dilawan eh. Nakakita kayo ng pagkakataon. Kaya itong mga epokrito to eh. Kayong mga dilawan, De Lima, Ontiveros, yan dalawa si Kiko Bam. Pinanatan nyo na ba si Martin? Pinanatan nyo ba si BBM? Never, di ba? O yan ang problema. Sisisihin nyo kami bakit nakaupo si Marcos. At least nagising kami. Binabanatan na namin ngayon ang pamahalaan. Kayo, hindi nyo binoto pero kakampi nyo. Hindi nyo binoto pero kinakampihan nyo. Para lang dahil mas galit kayo sa mga Duterte. Totoo naman yun eh. Wala kayong pakialam kahit na magpatuloy ang nakawan, basta makasurvive lang kayo. Mas gusto ninyo yung makasurvive kayo, wala kayong pakialam sa mga tao, alam na ninyo yung ginagawa, sinisisi nyo lang sa mga Duterte, alam na ninyo yung ginagawa, kinakampihan nyo pa. Bakit? Pag hindi nyo kinampihan, kasi yung mga artista sa inyo nakikinig eh. Sila Vice Ganda. Ano kaya kung ang pinanawagan nila Vice Ganda, panawagan ng mga Duterte? Diba? Hindi nyo ba naisip yun? Mas gusto nyo pa yung manatili tong korupsyon kaysa umupong Duterte dahil isa pang Duterte maglalaho na kayo sa mundong ibabaw, kayong mga dilawan. Mas gusto nilang manatiling nakawan kaysa may isang Duterteng maging Pangulo muli. Kayo nga mga dilawan, alam nyo na binubudol na kayo in the first place, nagpapabudol pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi po sila, very willing po sila dahil ang tingin nila, ang kalaban, hindi korupsyon. Duterte ang kalaban. Mga peke yung mga yan. Peking mga pinuno. Tapos taong bayan ng taong bayan. Boss Bad, sino ang ipapalit kay Enrile na advisor ni BBM kasi one step below the ground daw sa St. Luke's Hospital? Ayan na natin, mahirap po magsalita sa ganyan kay Enrile. Hindi nyo po mahulaan si Enrile. Tatagal pa po yan. Boss Bad, nanalo si BBM dahil sa mga Duterte kasi kayang magpanalo ng mga DDS. Yung mga Pinklawan, 2016 pa, hindi nakapagpanalo ng mga tao kung hindi iilang mga senador lang. O hanggang ngayon nga, sinisisi nila si Grace po eh. Dahil kung si Grace po daw ay nagbigay kay Marojas, bakit hindi nyo sisihin si Marojas kung nagbigay siya kay Grace po? Alam nyo nang ambisyoso yung tao eh. O kung kayo kaya nagbigay, ayaw nyo, di ba? Nagsisisihan pa kayo. Ganyan yung mga yan eh. Kaya mga peste yan eh. Kita mo yung apo ni Cory. Corruption ang issue pero anti-Duterte ang mga pinaggagawa ang putya. Oh. 'Di ba? Si BP Sara na ang binabanatan, hindi na yung mga amo nila. Naawa ko kay Ninoy at kay Cory. Inawawa ng mga Marcos tapos ngayon yung apo. Kakampi. Yan ang problema nyo, hindi plastic yung mga Duterte. Ganda ng advertiser mo, Boss Buds, Max. Boss Buds, nanalo si BBM dahil sa mga Duterte yan. KB, baka si Auntie Claire ang ipapalit ni Manong. Tama, Boss Badong.
Nagpaplastikan sila, dilawan at BBM self-interest. Totoo naman eh. Yung mga loyalist, galit naman sa mga dilawan yan. Yung mga dilawang, galit din naman sa mga loyalist yan eh. Di lang sila nananawagan, nagsasaksakan sa likod. Mahirap kasama pareho yan. Pare-parehong mga traidor. Pero mo sa BP Sara, kapapanalo pa lang nila, binabanata na ng mga vlogger. Tama, Boss Badong, nagpaplastikan yan. Grace po, Amerikana naman yan, Doc Buds. Kagaya na lang ni Ben Dalo, senator na Amerikano din. Sometimes, Boss, ito pa ang nakakagalit dahil lumalabas na pinagdududahan pa si Senator Marcoleta dahil ipinakukuha ni Pinky ang CCTV ng restaurant kung saan nagkita sila ni Gutesa, kung gaano ba ito katotoo. Ano po ba masama na magkita si Gutesa at si Marcoleta? Masama po ba witness mo yun eh? Gusto mong gawing witness, alang nga namang hindi mo kausapin. Gusto ba niya mag-witness? Kukunin mong witness, iharap mong witness, hindi mo kakausapin. Ano yun? Walang nagharap ng witness dyan na senador. Pag ikaw nagharap ka ng witness, natural kinausap mo yan. Meron ba magharap ng witness na hindi mo kinakausap? Ayun, nagtawagan. O ano, mag-witness ka ba? Ano sasabihin mo? Sa ano na lang po, sa Senate ko na lang sasabihin. O sige, punta ka na lang. Kahit na ano sabihin mo, iharap pa rin kita. Hindi po ganun yun. Pag ikaw kumuha ka ng witness, kakausapin mo siya. Ano ba yung sasabihin mo? Titiyakin mo na itong witness mo kasi ikaw mapapahiya eh. Pag hindi nagsasabi ng totoo yan, ikaw nagharap eh. Ano po issue kung nag-usap sila sa restaurant? Yan po issue lang yan. Nagdala ng issue na yan, di ba, si Arnold Clavio? Kita niyo sa buhatan ng mga media at ng mga politiko. Ano po issue pag nag-usap sa restaurant? Kung pumunta sa bahay ni Marcoleta, nag-usap yan. Mas malaking issue, di ba? O bakit sa bahay? Bakit sa bahay ni Marcoleta? Putya. Kinakailangan nila mag-usap. Pwede ba maging ano yun? Wala pong usapin na nag-usap yung si Gutesa. Iharap mo eh. Hindi mo aalamin, hindi mo kakausapin yung testigo mo, katarantado.